Hello! Good morning! Siguro pag nagpasagasa ka dyan, baka lalagyan ka ng memorial. Namatay ako dito. Ang shoes dito, proudly, of course, made in Marikina, and they still do the traditional shoemaking process. Taga dito pala yung Teresa. Taga dito nga! Ayan na! So join us sa ating Marikina food trip! O sabihin mo na choo-choo train! Choo-choo! Hello! Good morning! Ababa, mga donya! Diyos ko, hindi magkasya eh. Ayan, we are in Marikina. Mag-food trip tayo dito, but before that, kasi napaaga po kami, mag-breakfast muna tayo dito sa Tapsi ni Vivian. Ito daw ang kanilang second branch. And magtapsilog tayo. So we order there. Hello, good morning. Ay, ang daming ulam. Ay, since 1984 pa siya. Oh, since 1984. And may puto din dito. Pero mamaya pupunta tayo sa gawaan ng puto. Ako, tapsilog. Ako din. May biste. Hindi, kasi for lunch, may marami tayong pupuntahang ang bibisitahin nating restaurants ngayon, aside from this, is mga tatlo pa. Ay, Each offering their own specialties. Bulalo ka na lang. try natin Isang bulalo, tapos tapsilog ka din. Hindi, titikim na lang ako ng tapsilog Sige. niya. Actually, tinatawag din ako nung ibang tinda nila, Diba? pero kasi Kailangan magpigil. magpigil tayo para may space pa tayo ng kakainin mamaya. Oo, ang dami nilang may tortang talo. Ayun yon, yung isang banyera tapa. Maiingit ako. Tapa ka na rin. Sige ate, tapsilog. O, isa pang tapa, tatlo na yung tapsilog. So malalaman natin kung matamis ba to. Actually, hindi ko pa natitikman to eh. First time ko. Ikaw, first time mo din. First time natin. First time natin. So, malalaman natin kung pasado ba. Kung matamis para or sa mga ano. taga Laguna. Pero we love, di ba? We love Diversity. Baka dapat umupo na tayo. Kasi kung may susunod na order, nakaharang tayo dito. Ay, hello. Halika Kahit ako po. senior eh, pinapanood kita. Hindi ako marunong. Savior, picturean mo kami ni... Hindi ako marunong. Nasaan yung kasama mo pang ano? Nako, nag-CR po. Palabas na ho yun. Ay, Thank ha. you. Salamat Ano po. ha? Kayo mabuti. Thank you po. Masarap ang luto ng Marikina. Ah, yes. So, mag-free soup muna tayo. Okay. Okay. In fairness, Okay. Yaman. masarap ang free soup. Perfect sa weather. Buti nga ang tumila-tila ang ulan. Kasi kanina, di ba, sobrang lakas ng ulan. Pinagbigyan tayo. Ayan na yung bulalo. Pala yung bulalo. Sige pa, pakibanli na sa kanya. Wow! And mukhang mainit. Umuusok talaga. I love it! Oo, mainit talaga. Ito na yung tapa. Sinamit ako. Ay, ang dami. Ate, pwede ba makahingi ng isang?
sige po. Ganda talaga serving niyo. Ay, dahil masyaka kung konti ang serving. Malambot ba yung bulalo? Eh, Tulungan mo. malambot. Malambot. Lasang corned beef. Lasang corned beef. Isa siya. Good quality. Wow. Yung tapa, so may first time to try. The tapa, malaman siya. 'Di ba? Gusto ko yung fat and meat ratio. Tikman muna natin siya on its own. Wow. Para siyang dried pares. Yeah, it's on a sweeter side. Parang asado. Yung parang hindi siya pinrito, parang braised. Oh. And very yung value for money. Oo nga, nagulat ako sa laki. Sarap, ayan, aanuhan mo ng konting yung Egg. sa egg yolk. Sinasama ko dito sa rice. Alam mo kung ba't ako nagulat sa serving? Kasi diba dun sa... Parang ang liit ng serving ng tapa. Probably the same price, di ba? Kaya nga, di ba, we support local restaurants like this. Kasi, bukod sa masarap ang pagkain, sulit, and we support the local industry, di ba? Sulit na sulit to. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Masarap. Gutom na. Yes, masarap Yeah. siya, and gusto ko yung chunks, di ba? Yung hindi talaga tinipid. Kaya nagulat ako. Dami serving. May nagaganitong serving pa. Sa panahon. Tsaka hindi siya dry. Ah. Parang pares na adobo. Diba? Hindi ko ma-explain eh. So yung perfect for the two of you. Kasi may tamis, may alat. And kung gusto mo pang mas maalat, you put soy sauce. Depende sa gusto. And perfect kasi may bulalo sila dito. Saan ka naman makakahanap ng bulalo sa 7 a.m., di ba? Ano ba? 24 oras nga. Ah, talaga ba? 24 oras bukas to. Parang balita. Even yung branch nila sa QC, 24 oras bukas. Huwag kayong masyado magpakabusog, ha? May susunod pa tayong. We will try our best. Kasi We have breakfast number 2. But, meron pang breakfast number 2. Sa ngayon, we're going to enjoy our breakfast. Nung sa kanila, we're going to enjoy our breakfast. Enjoy na enjoy ka. Kaya naubos ko na nga eh. Kalahati na agad yung kanin ko. Marami naman paglalagyan. Bibigyan pa kita. So ayan, papakabusog muna kami. So we have more energy dahil marami pa kaming pupuntahan. See you! So to start with our travel vlog, pumasok muna tayo dito sa simbahan ng Marikina. And with us is my dearest Tita Irma San Miguel. Thank you. Owner of Kusina ni Kambal, yes. Diba? And mamaya, magluluto kami ni Tita Irma, ituturo niya sa atin ang isa sa mga pinagmamalaki ng Marikina. Everlasting. The everlasting. Wow. Pero before we start, let's give Thanksgiving dahil kanina ang lakas po ng ulan. And biglang umaraw. So talagang pinagbigyan tayo para ma-explore natin ang beautiful city of Marikina. Tita Irma, ito pong simbahan na to ay... Ito ang simbahan ng Nuestra Señora de los Desamparados na mas nakikilala ng mga kabataan na Ola, Our Lady of the Abandoned. Nakikita natin tong marker dito sa kaliwa. Opo. Bago pumasok tayo. Ay iyan yung sinasabi dyan na 1690 pa na itayo itong parokya.
1690 pa. Oo. Kaya yung birhen na makikita natin sa loob ng dambana ay ganun ding katanda na rin. First time namin dito, tita. And di ba pag first time sa isang simbahan, Magwi-wish ka. magwi-wish ka. Dasal muna. Ah, nice. Bibigyan ko kayo ng pwedeng dasalin, ha? Ah, sige po. Thank you. Ito yung prayer card. Ang ganda dito, tita. So kayo po, dito talaga kayo nagsisimba. Oo. Meron akong service dito na tumutugtog ako. Anong tinutugtog niyo? Piano? Pipe organ. Oh, nice. Tsaka piano. Tuwing linggo ng 6:30 a.m. Oh, wow. At ito ay isang mapaghimalang birhen. Kaya pagka meron akong bisita na galing lalo sa abroad, dito ko sila unang dinadala. Opo. Alright, so let's pray. So eto si Kapitan Moy. Kami ang rin ng bahay. Ng bahay po. Siya po ang unang nagtayo ng shoemaking business dito sa Marikina. Here is our... Ay, hello po. Hello, teka po. Hello po. Good morning. Welcome sa Marikina. Oh, thank you. So, nandito po tayo sa Kapitan Moy House. Di Kapitan Moy House. Napakalaga sa Marikina. Historically, culturally, kasi dito po ginawa ang kauna-unahang para sa sapatos. Opo. Sa bahay dito. Opo. Nakatago pa din po ba yung kauna-unahang sapatos na yun? Hindi ko po nakita kasi siyempre po baka mga Baka nasira na. nasira. Sa dami na ng pinagdaanan ng mga sapatos. Pero tong house po is very well maintained. Ito pa din po mismo yun. Hindi ko po yun. Kaya very Kasi typical sa old house. Parang nawala po ang init, no, pagpasok mo dito sa loob. Kasi very, large windows sa taas, tsaka big doors. Tapos ito po yung galeria, yan po sinabi na ginawa. Dyan po. First pair of shoes. Noong 1800s, Marikina was the largest hacienda in the whole Philippines. Oh. So sakop po niya, syempre, hindi kami naniniwala, nagulat kami. The whole of Quezon City was part of Marikina. Marikina. Opo, and also part of Manila, in Santa Mesa, and also portions of Lower Antipolo. Na managed by, sabi nga nila, kauna-unahan at nag-iisang babae na nag-manage at nag-administer na isang hacienda during that time. Na walang naging problema o gulo kasi silang dalawa ng kanyang asawa, si Doña Teresa. Opo, si Doña Teresa de la Paz. Doña Teresa. Your past life. Diba? Haciendera. Tapos dito po yung galeria. Sabi nga, dito ginawa Yung sapatos. Gumagawa na kasi sila ng para mga bakya ng araw. Diyan nagdidisenyo rin sila ng mga kumbaga yung upper. Tapos si Don Laureano Guevara, kasi nga kita nyo, mayaman siya. Yes. Nagpupunta siya ng Hong Kong. Tapos bumili siya ng isang para sa sapatos na yari sa Inglaterra. Tapos marahil ginamit niya. Tapos sabi niya, siguro pwede natin baklasin itong mga sapatos na ito. Tignan natin kung paano siya nagagawa o nabubuo. Kasi kailangan ng mga magsasaka. Kasi Marikina po talaga ay talaga masisipag ng mga tao. Diba? Mahalaga sa kanilang pamilya. So sabi ni Don Laureano, gawa natin sila ng iba pang pagkikitaan ng mga yung magiging hanap buhay nila. Kaya naisip niya, subukan natin gumawa ng sapatos. Trial and error, nabuo nila hanggang ma-perfect po nila yung kung paano na nabubuhay sapatos. Yung sapatos. Tapos tinuro na niya yon sa mga taga Marikina. Oh, diba? Ganun siyang kabait. Kaya ngayon may statwa siya dyan. Kasi yun talaga, so tama yung hindi haka-haka yung nabasa natin, na yung shoemaking industry dito is nagsimula dahil ang hangarin is makatulong sa nakakarami. Kaya naman, naging shoe capital talaga ang Marikina. Yes. Oh. And dito mismo,
nagsimula yun. O, diba? Kaya ko po sinama sila kasi gagawa sila ngayon dito. Ng sapatos. Oo. Shoemake. Oh, diba, dala nyo yung binili nyo din sa Hong Kong. From Inglaterra. Tsaka napakagandang istorya, no, to inspire the next generation na talagang kailangan is hard work and not only for yourself but for the community. Dapat Diba? a man for others. Yes, very true. That's nice. Nako, salamat po for giving us a brief history of the shoemaking industry ng Marikina. Kaya naman, yung ating iluluto na specialty din ng Marikina Yes. ay talagang inisip namin na dito natin iluto. Of course! Of course! Diba? And ayan ang ating breakfast part 2. Yes. Dahil titikman natin, magluluto si Tita Irma ng pinagmamalaki ng Marikina, the everlasting. Yes. Normally po ba breakfast kinakain to? Hindi lang, talagang nasa ref Anytime. namin yan. We call it our comfort food. Oh. Walang Marikenyo na walang masyadong stock ng everlasting sa ref niya. Or, noon daw kasi wala namang ref. So ganun katagal to tumatagal? Oo, Baka talagang... kaya tinawag na everlasting. Oo. Walang kasi expiry. talagang naglalast. Oo. Di ba, cabinets lang naman dati. Yes. Walang refrigerator. So, yun ang ang ayos ng pagluto nila. Na sana talagang authentically ay magagawa natin mamaya. Yes. And tumatagal. Yes. So tita, sa kanila mo dapat ituro yan kasi walang tumatagal sa kanila. Ganun naman. Maraming ibig sabihin. Yes. So tuturuan tayo ngayon gumawa ng authentic na everlasting. Nako, tita, thank you. Napaka-special talaga ng pagbisita natin dito sa Marikina. Kasi ngayong umaga, no other than Tita Irma of Kusina ni Kambal Oh, ang thank magtuturo sa atin kung paano gumawa ng pinagmamalaki ng Marikina na everlasting. Okay, so yung usual na paggisa, no? Ginigisa. Ginigisa muna. Magigisa tayo ng bawang. At ang ganda ng pinaglulutuan natin. Nandito tayo sa Kapitan Moy House. Yes, ilang beses ko nang ginagawa ang everlasting dito sa spot. Dito po mismo. Sa spot na to, pagka iniimbita ako ni Sir Ponchi. Oh, wow! Ayaw niyong brown masyado. So, ilalagay naman next ang giniling. Sa araw na ito, ang gagamitin natin, 1 kilong giniling. Pickles naman ito. Pickles. Yes. This part, I'll already season it. With salt. Gusto ko nang ilagay ang raisins Raisins. para lumabas din ang flavor niya. For the sweetness. Next, Ano pong sunod? ito na. Bell peppers. Halika, silipin niyo to. Parang ito pa lang pwede walang ulamin eh. Yung giniling na special. Di ba po? Ayan o. I-steam pa yan. Oo, hindi pa tapos. Pero pwede na tikman. Oo, Pwede na ipang ulam. Diyan po sa dalawang yan, tita, kahit po hilaw pa yung ginili. Ay, grabe. This point, titigil na natin siya. Kasi kailangan natin siyang palamigin. Opo. For the next step of cooking, which is steaming. Yes. Buti tita, may oras po kayo dahil alam ko super busy kayo. Si Tita Irma is one of the biggest and most popular caterers. Wow, Di ba? nag-research ka. Not only in Marikina, but in the whole Metro Manila. Di ba? At ang samahan po nila, the Food Caterers Association of the Philippines, ay doon po nagsama-sama ang pinakamagagaling na caterer sa ating bansa. Di ba, tita? Oo. Baka may gusto kang batiin sa kanila. Siyempre, ang aking mga kaibigan sa Yes. Food Caterers Association of the Philippines. At ay, salamat ha. Nakarating ka sa amin. Ay, ha? oo naman, tita. Pinag-uusapan lang natin to few months ago, di ba? Oh, hindi ko na babanggitin isa-isa. Baka may malimutan ako eh. Magtampo. But hi to the President Francis and Chair Manuel and all the rest. I love you all. O, tumapat muna kayong dalawa dyan sa steamer. So, pagkalamig, ano sa palagay mo yung next step pagkalamig? Ilalagay sila niya. Bago yon, anong ilalagay dyan? Egg. Eggs, ang galing.
supposed to be, this has to be cooled. Kasi if not, hindi mo pa masyado lalagay ang egg, di ba? Yes, Luto na yung egg eh. magkakurdle. Oo. Mainitin po kasi si Teresa. Halika, ikaw ang pawisin po. Ayan. Oh, di ba? Wow. Sige, yan ang gagawin para may ambag kayong dalawa. Lalagyan ko na ng dekorasyon. Kasi nga po pala upside down. Gusto mong gumawa? Oh, sige, gumawa ka. Ikaw. Tingnan ko yung Tingnan natin artistic kung may ano mo. life skill Gusto ka. po nito magpamilya eh. Gusto niya magkaroon na ng pamilya, tita. Ganun ba? So ngayon, ang goal naman namin is turuan siya ng... Maging homemaker. Oo. Diyan? Turuan siya maging homemaker. Kasi baka maging... Wow! Uy, si Teresa, nilagay lang na nilagay. Wala nang hiwa-hiwa. Hoy, Hiwain mo. ayusin mo. Baka mamaya sabihin tayo mga taga-Binyan, hindi Hindi artistic. sa pagluluto. Tandaan mo, Day, the eyes eat first. So pag sinerve mo yan sa asawa mo, titignan niya muna yan. So kailangan gandahan mo. Kailangan kaaya-aya yan. Tsaka dapat kaaya-aya ka rin. Siya mismo. Tissue nga. Tissue. Pinatawisan. Iyahain mo sa asawa mo, naka-lingerie ka. Pawis na pawis eh. Oh. Ito na kasi ang pinaka-binder natin. Wala yung cornstarch, flour, nothing. It's just egg that Walang will bind it. extenders. Yes. No. Tandaan nyo, iba ang binder sa extender. Anong difference nung dalawang yon? Ang binder, yung nilalagay dito sa tiyan ng papaya. No. Ang extender, yung yung nilalaps. Pampalaban. Ayan, so nilalagay ni Tita Irma yung eggs. Kasi if the giniling is still very hot, it will cook the eggs. Okay, now, kaya na nating ilagay dito. Sa llanera. Ang isang llanera actually is good for 6 to 8 people. Tandaan mo ha, 6 to 8 ang isang llanera. Depende rin sa size din. At saka sa... Appetite. Oo. Actually, meron ng restaurant dito na gumagawa ng everlasting pizza. Oh, marami na rin nagagawa sa everlasting. Di ba? Sa dami ng nagagawa sa everlasting tita, isa lang ang gusto nila. Everlasting love. Sabay-sabay. Sabi ng aba eh. Hindi po yung wala ka eh. Ayan, so tatakpan. So pwede din po kaya i-bake. Oh, pwede rin. Wala ka namang oven eh. Ba't ka nagtatanong ng mga... Para din sa mga nanonood na may oven. I-steam natin siya for 30 to 45 minutes. Depende kasi sa lakas ng ating steamer. Uy, mainit nga. Ito, tatanggalin, ibabaliktad na yung everlasting. Okay. Mainit pa. Uy, mainit pa. Bagong steam. Galing siya sa steamer. Ayan, so papaluwagin mo muna yung gilid. Oh, para sa leche plan ba ni nanay, di ba? Ayan na. Oh, so remember, ang success daw ng everlasting Mainit talaga. is kailangan matatanggal mo yung... Okay. Wow! Wow! Si oil. Di ba? Yes. Hindi naman ikaw yung nagawa siya. Pwede naman kumain na tayo ng may pandesal. Oh, wow! Uy, tikim na to. Sige na, go! So, ipapanlaban siya dito. Eh, ano pa bang ginagawa mo? Ganito po ba? Oo, kapalan mo ba? Sarap eh. Kapalan mo pa? Kailangan di pa makapal. O kaya yung pandesal na ilagay, ipanlaman mo. Ano? Pero pag wala kang makain sa bahay, kuha ka lang na everlasting sa refrigerator.
Tita, magkano naman po ang benta nyo sa isang ganito? 200. 200. Uy, pwede na. Oh, ayan. Mukhang... Sige, kain pa. Tita Irma, thank you for teaching us, for teaching our viewers how to prepare this very delicious, authentic, everlasting na pinagmamalaki ng Marikina. Maraming salamat po. You're welcome. So eto, this is the Marikina Shoe Museum. Yes. Footwear Museum. Si President Fidel Ramos. April Boy Regino. Dapat pangarapin mo na next time, yung sa'yo naman. Yung sandals ko naman. Siguro pag nagpasagasa ka dyan, baka lalagyan ka ng memorial. Namatay ako dito. Lalagyan ka ng... Ano na yun, lapid na yun. Lalagyan ka ng memorial. Ayun no, marami pang space. Mukhang pwede pa tayong gawang 3 dyan. Eto, so nandito daw ang mga sapatos ng mga famous personalities at yung mga may na-contribute. So, mag-ready na tayo na lumabas ng nakapaa. ₱50 po ang entrance fee. Uy, ito yung mga hulmahan, oh. Ay, tapos may mga gowns din. So, kay former President Marcos. Oh, wow. Tapos ito po kay former First Lady. Marcos. Ang ganda. Erin, ito oh, parang bagay sa'yo to. Ay, parang last maka Lady Gaga naman. Oo. Do not touch. Hindi to sanay pumunta sa museum. At yung nandito sa taas, puro po ito gawa ng mga taga-Marikina. Yung mga Puro locally made, Yes. designed and made Yes. in Marikina. Erin, oh, mga shoes ng mga famous personalities. May bakante pa. Iwan ko na. Iwan mo na yung sapatos. Magyayapak na. Dito ka pala dapat. May nagsabi ka mukha ko daw to. Sino? Si Christine Reyes. si Christine Reyes. Christine! Last po yung hulma. Hulmahan. Hulmahan po. So, tawag dito, inipon siya para gawing ganun shoe last. So, ito yung pinaka-trademark ng shoe museum because it's a symbol of Marikina. Yung Symbol of Marikina. the shoes and the shoe last. Eto na po ata yung Puto Avenue. Puto Avenue. Kung tawagin po. Tulong nila yun. Pero JP Rizal pa rin. JP Rizal Street. So parang pasalubong stretch na to. Ito, Aling Remy's Puto and Kutsinta. Ah, wow, ayan na yung amoy. May distinct aroma po kasi ang puto ng Marikina. Etong unyos, Marikina. Ah, okay. Ah, dito, so ito yung tindahan, dito yung lutuan. Eto. O, diba, in fairness, ang linis. Malinis. And hindi mo naman sinabing pupunta tayo, no? Joke lang. Kasi normally. Oo, pinagdaan ka pa. Bakit? Nalaman ako. Wala mamay. Ano? Anong nalaman mo? Taga dito pala yung Teresa. Taga dito nga! Anong apelido no? Wala. Ay, eto po ba? Mainit po ba to? Pwede raw ang Pwede pong iangat. Iangat! Papanawagin. Wow, wow! Eto hong puti, kapareho lang ho nun. May kulay lang ho yun. May atsuete lang po. Wala meron. Kung pwede lang hong itanong, ang gamit ho dito is bigas. Diba? So ayan, so babalik naman tayo doon sa tindahan. Breakfast part 3. Diba? Salamat po at pinakita nyo po ang gawaan ng pinagmamalaking puto. Ay, eto! Eto! yung isang ganyan bilaong mix. Ang 50 po.
Meron bang mix na iba't ibang kulay? Yes, meron. Ayun, pabili ng isa. Ano yan? Lahat ng ginagawa nyo sa isang araw nauubos. Pag may natira, sakali lang may matira, anong ginagawa nyo? Binibigay namin sila ng hihingi. Oy, pag may natira, binibigay Kaya silang lang, hihingi. madalang ang may natitira. Nauubos talaga. Sorry, madalang na may matitira. Ganong katagal po tumatagal yan pag nasa 3 to 4 labas? days. Nasa labas lang po. Ito original. Pero yung assorted, itong may mga flavor na yan, 2 days lang yan. Kailangan nasa rep. 2 days. Okay. Ito. Lapangan tayo. Titikman natin, di ba? So, ibig mo sabihin, taga Marikina yung ex mo. Hindi ka man lang napatikim ng putong Marikina. Wala ka man kami nadalhan nito. Wala, hindi ko na po maalala. You're Hindi ka man lang napatikim ng puto dito. Ay, nako, buti na lang hindi kayo nagkatuluyan. Buti na lang hiniwalayan Tita, kain po. Oh my God. Ang puto, no? Iba yung bagong luto. Ito pinaka-favorite ko. Yung classic na. Pero sabi niyo po, tita, dati puti lang. Oo. Yun ang nagis na namin. Ito yung ulo. Bakit kaya iba yung lasa dahil sa brown sugar? Palagay po po. Paano? Malinamnam to eh. Tsaka mabango. And yung loob niya is parang yung bibingka natin. Firm. Yung basa-basa, moist. Kasi yung normally po to parang cake. Airy. Ito hindi, basa-basa. Parang ano talaga, yung ewan ko kung ano. Pa-cake na. Dense. Oo. Dance. Ang sarap. Yeah. Si Teresa, baka nami-miss niya eh. No. Baka naman binibigyan ka nung ex mo ng puto, sinosolo mo. Diba? Ay, pasawala mo na sa kanya ngayon. Huwag naman. Salahin. Hindi, feeling ko ito gusto niya eh. Ito, Onios. Magkano po ito? 300. Ayan, mag-shopping na kayo ng mga pampasalubong nyo. Kasi next naman, mag-breakfast part 4 tayo. Breakfast na naman. Okay? Pupunta tayo sa may palengke. Kasi 10:40 pa lang eh. Let's explore there. At pupunta tayo sa eatery ni Tita Irma. Yung wak na toy. Natikman. Alam nyo ba yun? Hindi nga. Kaya ipapaalam namin sa inyo. Ipapaalam lang ha. Ipapatikim din. Paano namin malalaman kung hindi namin matitik? Ipapaalam lang nga. So doon tayo next. Ayan. So we are here at Kusina ni Kambal. Ito, nakipila kami. Isa to sa pinakasikat na eateries, take-out counters dito sa Marikina. Ito yung wak na to, di ba ho? Yes, Ito din po nito. Thank you. Thank you. Welcome to Marikina. Ay, thank you. Pa-picture din. Ay, hello, Miss Erin. Thank you. Thank you. Oy, 36 pesos ang rice topping. Sa may try. Nakakaloka. May Shanghai, may adobo. Ano nila? Kasi 36th anniversary. So, wak na toy. Ano po bang istorya ng wak na toy? Wak na to'y daw ganito. Siyempre, hindi pa ako buhay noon. Pero dyan sa along the Marikina River, ang dami diyang mga vendors na mga anak ng mga taga dyan sa along the river. Tapos, ang mga traders daw na dumarating, na nakabangka, ay mga Chinese. Kaya pagdadaan na yung mga Chinese, sasabihin ng mga bata, bili na kayo, bili na kayo. Eh, sa sobrang naman lagi yung inaalok nila dun sa mga traders na Chinese. Eh, sasabihin ng mga Chinese, wak na toy, wak na toy. Okay. Kaya naging wak na toy. And this is para pong menudo na may pickles. Yes. Ang wala may chorizo May rin yan. chorizo. Para tayo nag-everlasting na buo Na may naman. sabaw. Wow. May Eh, ang sarap.
Napakasarap. And mabibili din to dito po sa kusina ni Kambal na meron naka-container. Yes. Pwede pong naka-container. For take-out. And alam mo, surprisingly, kasi nung pumunta sila Xavier dito, nagpa-uwi si Tita Irma nitong wak na toy, ang tagal din ng buhay. Parang everlasting lang din. Good for 3 years. Yes! 36 years. Oh, 36. Yes. And congratulations, 36 years na. Let's try the wak na toy. Water. Very tasty. Ang bagay din sa pandesal. Yes, and hindi tinipid, Tita. Matagal din ang buhay. Sarap. You will like it. Ayoko may alam. Huwag mo isama yung alamang. Marami. Hindi nakahalo, ito yung alamang sa gilid. No. Masarap ng kare-kare. Opo. Gusto mong kare-kare? Nagwawala po ako pag kaya. Ano kaya ang nangyayari Si sa... Teresa na dyan. Maarte yan. O yung luglog, tikman mo. Ay, tarinig celery. Tsaka malasa. Ay, Oy, yung Bake Mac nila, sa lahat po ng Bake Mac na natikman ko, ayan na. hindi na yung sa commercial, yan lang yung al dente. Ayan, tikman mo yan. Let's try. Diba? Parang ano? Hindi ko ma-describe. Diba? Parang ano, yung may fusion ng Chinese, ano. Meron siyang anis. May star anise, tikman mo. Alam natin, yun ang iuwi natin kay Dayan kasi yun ang binili niya. Uwian siya ng mga ulam. Sige, so far, anong pinaka-favorite mo? Yung everlasting, syempre, at saka itong wak na toy. With the Bake Mac. With the bake. Anong pinaka-favorite niyo dito bukod sa ex mo? Yung wak na toy din. Tayo ka na ng brunch sa Binyan, tita. Wow. Para o-order na lang kami. Pero feeling ko yung catering nyo po umaabot naman. Oo. Pag sa kasal mo, di ba sa kasal mo, Kasal ko. Sige, soon. yan na yung handa natin. Bake Mac, Wak-Natoy Everlasting. Para na everlasting kayo forever. Yeah. Yes, everlasting love. Hindi, lahat na lang everlasting. Everlasting fried rice, everlasting pasta. Di ba? Yun lahat ng Everlasting handa mo. fried rice. Ang problema na lang yung mapapangasawa mo. Kailangan ng room. Pero before, nagpunta ka na dito. Oo. Pero hindi ako, yung parang mga once or twice lang po. Kumain daw siya dun sa may rustic. Sa Rustic Morning. Rustic morning po. Saka yung Blake's. Oh, Ganda. Saan kayo nagcha-check-in dito? Oh, yun. Walang gano'n. Hoy. Baka sabihin ni Tita Irma, hindi tayo wholesome. Check-in like to stay. Like, Wala, uwi travel. Uwi Ano ka mag-check-in eh? Ang lapit-lapit ng Marikina sa Binyan, isang oras. Anong pinagsasabi? Alam mo, ito lang friend. Tumapak ka kasi ng Marikina, hindi ka kumain ng everlasting, kaya naghiwalay kayo. Hindi ko kasi alam na may everlasting dito. Ay nako, sarap. Lahat masarap. Pati yung drink. So after nito, maglakad-lakad naman muna tayo. Jogging tayo. Tama, bumili tayo ng sapatos dyan na pang jogging. Yes. Yung ano, yung leather. Para yung lunch natin. Ay, ano ba? Sorry, inabot ko yung tubig. Gininaw siya. Inabot ko yung tubig. Para pag lunch naman natin, medyo magka-space tayo. May lunch ba? Meron. Yung breakfast, lunch, merienda. Yes. Tapos pag-uwi dinner. Hindi na tayo magti-dinner. Gusto mo, ang last stop natin, yung bahay nila. Sabihan mo na, ipagluto tayo. We know. Dinner. Ayan, so after this, maglalakad-lakad muna kami para Kaya mo na ba? mamanap ng konti and join us. Baka may mga mabili tayo kung ani-kani. No, tapos pupunta din tayo sa gawaan ng sapatos.
hindi kumpleto ang experience natin sa isang lugar if we're not going to visit the local market. And dito sa Marikina, ang pinagmamalaki talaga nila is, bukod sa kumpleto ng paninda, napakalinis actually naman. So even pala dito sa palengke, makakabili ka din ng mga puto. O dito nakakabili ng slice o Ng onios. unyos po ito. Ayan, ang dami palang mabibili dito. Nakakalibang. Oh, pinakamatandang vegetable kiosk sa Marikina. Tita, alam mo, tama ka. Akalain mo bang nasa palengke ka na? Hindi amoy palengke. Di ba? Ang linis, ang aliwalas, sana all. And then, ito naman yung seafood section. Ayan o, may mga daing. Yes. From China. Oh, thank you. So habang nagpapababa tayo ng kinain, walking dito, and then diretso na tayo sa factory ng sapatos. Kasi yun ang syempre isa sa mga highlights ng trip natin to Marikina. Dahil shoe capital of the Philippines ito. So, syempre, hindi kumpleto ang Marikina trip without The shoe! yes. So, hopefully, may magkasya sa'yo. So, nandito tayo sa showroom ng Gibsons and Antonios and Gibson Kids. Tara! Ay, good morning po. Afternoon na po pala. Good afternoon po. Ay, hello! Si Ma'am Langlang. Hello po. Ito po. So normally, ang ginagawa nyo pong shoes, military shoes. Ito, dear, di ba gusto mong pumasok sa military school? Yes, but I'm underage. Sa kanya po, papasok siya sa military school. Ano ang pwede sa kanya? Eto po. Gusto ko po sana may 7-inch na heel. Ito. Uy, maganda to. Ang ganda nga ng color. Di ba? Actually, pwede rin siya pang training. Yan yung mga ginagamit. Leather po ito. Ang shoes dito, proudly, of course, made in Marikina. And they still do the traditional shoemaking process. Ayan, makikita naman natin, di ba, na talagang lahat yan ididikit. Nakikita mo ang process. Sanay na sanay silang gumawa ng mga sapatos. Kaya naman, kahit makipagbakbakan ka sa gera, dear, yung sapatos mo ay buong-buo pa rin. Magkano naman po itong 1.8 ganito? po. Factory price na po. 1.8. Wow, and it's factory price. Opo. Factory. Kung pagdating sa labas, magkano naman? Yung karamihan po, bibenta nito ng 5K. 2,000 mahigit to 5. 2,000 mahigit. Kasi kami factory price lang. Yung mga reseller lang po ang nagdadagdag. Nice! Ito naman pong may kulay. Saan po sinusuot Sa to? Navy po, sa Marines. Sa Navy. Ay! Ito po sa Marines din yung mga green. Pag nagkaroon ka ng boyfriend na Navy, alam mo na kung saan mo ibibili ng... Diba? Pero hoy, pwedeng pang winter. Diba? Totoo. Magkano naman po itong ganito? 1.8 din? 3.8 po. Ay, mas mahal. Ito po, 3.5. Kasi may cushioning na siya. Army na lang ang i-boyfriend mo para 1.8 lang yung sapatos na ibibigay mo. Kasi pag sa Navy, 3.8. Pero ito po, pwedeng pang winter. May bumili na rin po niya. Leather po ito. Pang ano po ito? Yung kumukuha yung iba po, yung mga construction, kasi gusto nila na-building, yung matataas din po. Katulad nito, mga safety shoes kasama. Magkano naman po ito? Yan po, 1.8. 1.8 tapos leather na. Wow. Parang cowboy boots din. Safety shoes to. Dapat bumili ka nito para safe ka pala. Yan. Pero ang pinunta po namin dito ay pang party shoes. Mga casual formal po namin. Kasi, alam nyo, fina-follow ko po sila sa Instagram. Uy, ang gaan. Ang gaan.
Kabog. And this is handmade. Diba? Kasi yung mga military shoes, machine-made. Ito naman talagang handcrafted. Mano-mano. Mano-mano. Magkano naman po ang isang ganito? 3,000 po. 3,000 po yan. Uy, ang ganda nito. Oh. 5. Ano, di ba? Export quality. Oo. Diba? Ang ganda. Pero may bago kami, sir. Ito yung gusto ng mga estudyante. Yung makataas yung pako. Ang problema po kasi, hindi na po pinapasok sa school ng mga magulang to. Expelled. Expelled na po. Kaya hindi na po sila estudyante. Ayaw din po nila magtrabaho. So, ang party lang po ang kailangan nila. Ako, type ko to. Ayan, uwian mo naman yung nanay mo. Hindi yung labada lang ang inuuwi mo sa... Problema. Labada, problema, hugasan. Minsan nagbakasyon ng 3 days yung nanay niya sa Bohol. 3 days din niyang inipon yung hugasan. Pinggan. Yung pinggan. Ako naman yung expose ito Next time, mag-disposable ka na lang. Oh, yun, mag-disposable ka. Yung mga plato, ilagay ko lang sa basura. Disposable. Uwian mo yung nanay mo. Yung trip lang ganyan. Anong trip niya? Gusto niya bigger wallet. Hindi, parang gusto ko, uwian mo siya ng sinturon para sinturon yung niya. Pwede pala akong 10 lang. 10 na lang po. So, ayan, may 10 na. Oye, tanungin niyo muna kung may pambayad yan. Mahilig magsukat-sukat yan. Uy, ang ganda nga. Ganito ka. Ang ganda. Pwede na ito pang formal pero slip-on lang. Try mo. Ang ganda. Malaki yan. Relax. Dapat pagsuotin ka ng medyas pag nagsusukat ka. Bakit? Wala naman ako alipong. Yung alipunga mo, ano bang English ng alipunga? Athlete's food. Ang galing eh. Nurse eh. Ang galing yung bili. Pag nagkamali yan, dapat tanggalan ng lisensya yan. Kung wala magsigaw, baka ma-disbar ako. Yung buni, anong English ng buni? Konsahe. Charot, di ko alam. Ayan! Magkano tong ganito? Ito, pag sa labas daw, sabi 4,000. Pag dito? sa amin naman po, ano lang po yan, 2,500. Uy, 2.5 o ang design niya parang call hand Ay, talaga. maganda. Pero syempre dito, kaya mas nakaka-proud bilhin at isuot. Not only you support locals, but it's made in the Philippines. Kasi ang mga material possessions ay hindi natin madadala. And material possessions should not add worth sa ating buhay at sa ating pagkatao. So yun ang sinabi nung binasa kong libro. So mula nun, hindi na ako bumili ng mga maraming gamit. Paisa-isa na lang. Ayan, so papasok tayo dito sa factory. Yeah, sa do not enter. Do not enter, pero binigyan tayo ng authority to see what's happening Yeah. inside. And get whatever we want. Yes. Wala pala sa instruction. Yan, so kung medyo, kasi amoy goma, pwede kang magtakip. Ayan! Ayan ang machine. Eto, nagdidikit. Ilalagyan ko naman ng papo. Oh my God! Ito yung literally pwede bang humiga dito? Ito yung mga safety natin. Literally pwede kang humiga sa sapatos. Di ba pwede kang magpalibing sa sapatos dito? Magpalibing. Oo. Saan to, sa army? Ako, Army. Sige, halika. Dasalan natin to isa sapatos. Ito. Na kung sino magsusuot nito. Di ba? Mapapangasawa mo at magiging 4-star general ng army. Bulungan mo na. Dali. Bulungan mo. Yan.
O, diba? Oh, size 10 ang paa. Size 10. Okay, ito yung future husband ni Teresa ng Army and magiging 4-star general ng Army. Okay? O, yan Kasi yun. ipapanganak pa lang. I mix it here. Diba? So nakaka-proud talaga, everything made from scratch and here in Marikina mismo. Ayan. So dyan yung mini-mix yung... Ayan, dyan mini-mix. Paglabas, goma na. Wow. Ulmahin na lang. Ang galing. Gusto ko yung nagbabato siya ng sapatos na. 'Di ba? Yung parang sa palengke lang, parang kalamansi lang na nahulog tapos ibabato niyang ganon. Ay! The real lunch. Nandito tayo sa Boy Luyong's Loyang Restaurant. Loyang. Tita, so dito palagi kayo dito na nakain kayo dito. Old restaurant kasi ito eh. Okay. Na-list na namin na pansiteria. So talagang matagal na to. Oo, mga influential na tao kumakain dito. Talaga? Ikaw. Like Bad influential. Dalawang Mickey Bihon. Toppings na lechon po. Sige po. Ano ba tita? Lumpiang Shanghai. Yun. Yes. Sotong po. Sige. Yun. Dalawang po. Yes. Ako gusto ko yung meatballs. Isang meatballs. Oo, isa lang. Ayan, so hintayin natin ang mga orders natin. Actually, parang tatlong kasama na po kayo, tita, ng kaibigan nating taga Marikina, yung nag-recommend na kumain tayo dito. Manggagamot po kayo. Nakihilot tsaka nanguhula. Ikaw pati ngayon ganun mo talog mo. Kung may umutang sa hindi nagbayad. Doble pa ipapalit sa'yo ni Lord. Ikaw pati ngayon. Ito po. Naku. Sino yung minahal mo, hindi ka naman minahal. Pero may Ano po? May minahal siya, hindi naman siya minahal. Oh my God! Minahal sa kanya, ayaw niya. Wala na. Aka na isa. Oh my God! Pansinin mo yung isa nakakawa. Sa kanya po. Ay, may araw na may topak. May ano na may ano po? Topak. Ako po? Oo. Or teka lang, i-elaborate naman natin yung sa akin. Pwede po bang siya? Kasi po may Pansinin mo yung isa nakakaawa. Kasi kahit ayaw mo sa kanya, makita ka lang niya, masaya na siya. Wala siyang magawa kung ayaw mo sa kanya. Pero yung isang pinahal mo, ang ginusto lang sa'yo, yun. Hindi kita pinipilit maniwala. Sinasabi ko lang. Kasi mangukulang ng mga gagamit. Ako po. Ano po? Ito, ang dami rin. Talaga naman. Papailing. Naingitera pang tao sa'yo. Meron po. Mayaan mo sila. Doble pa. Catholic ka, di ba? Opo. At bihira ka lang magsimba. Pero pag may gusto kong puntahan. Ay! Oh, yan. Marami pang blessing na ibibigay sa Very correct si ate. Sige, reminder yan na dapat mas dalasan po magsimba. Very good. May bibigay, dagdag ng pang blessing. May bibigay. May dadating po bang blessing sa akin ngayong Patayin taon? na lang yung pagbabago. Yan. Wow. Magbabago hindi. Alin po? Sige, mas dadalasan ko po ang pagsisimba. Yan, very good. Di ba? Maraming pasabog dito sa Marikina. May minahal ka pero hindi ka mahal. Siya po siya. Ano ang tingin niyo sa kanya? O, silosa ka, bawasan mo. Paano nga, naku po yung isa, makakaawa rin mo. Hindi kayo nagkasundo, nag-break tayo. Hindi, para may reminder sa akin na. Kasi dati, devotee ako ng baklaran every Wednesday. Napunta ko, so I should Amen. Kay Lord. go. Kailangan kong gawin ulit yun kasi baka Pray ko na kayo lagi. Nickname. RV. Erin. Teresa po. Yan, amen. Thank you po. Yes.
Yung pancit nila is very moist. Yung fried rice nila is may kulay. Let's try the fried rice. Very tasty. The Shanghai. Wow. Wow. Camaron. Ang sarap ng Shanghai. May meatballs tsaka may camaron. Panalo. Tikman natin yung camaron. Medyo matabang. Ano po yan? So kailangan nga medyo ilubog mo dito sa Yeah, the sa sauce. sweet and sour sauce. Oh. Lubog mo. Tapos you eat it with the fried rice. Let's try the pancit. Maalit ka kumain. Yeah. Actually, baka kaya may mga condiments dyan. You can add. Para ikaw na yung bahalang timpla. Medyo kinulang nga sa linamnam yung pansit. So, you just season it on the table. Yeah. Ito yung lechon kawali. Parehas lang po sila ng sauce nila. So sweet and sour. Wow, yung lechon kawali nila, hindi masyadong makapalang taba. Sige, husgahan mo yung buttered chicken. So, ang buttered chicken. Kasi yung sa Bicol na buttered chicken, di ba, sobrang sarap yung kinain natin. It's good. It's good. Pero nawala na yung... Parang hindi naniniwala si Tita Irma sa'yo. It's good. Nawala na yung yung pagka-crispy niya kasi nababad. Pero it's buttery. Anong butter? It's buttery. Ito naman fish. Ang gamit daw kasi nila is maya-maya. This is good. Sarap naman, di ba? Yeah. Yung babalik-balikan. Ako yung lumpia talaga. The lumpia is my number one. My number two is the lechon kawali. And then I like this, yung sweet and sour fish. Yung parang comfort Chinese, Filipino-Chinese food. Yeah. Pansiteria food. Kasi yung mga gantong restaurants, di ba, parang kung bumibisita ka sa isang lugar, yung meron kang mas ilulook forward na alam mong meron kang masarap na makakainan. Yeah. Di ba? Totoo talaga na nowadays, ang mga turista, we don't just go for the sights, yung mga parks, yung mga landmarks. We really go for food. It's part of the Diba? itinerary. Parang dun sa recent Bicol trip namin, tita, hindi nagpakita ang mayon. So, nahiya ang mayon. Pero, alam niyo po yun, parang naging secondary na lang yung, okay, sige. Kasi pagkakain mo nung sili ice cream, pagkakain mo nung mga Bicol Express na kinain natin, di ba? Mga laing. We still feel fulfilled. Yes. And we want to come back for the food, Yes. di ba? Siyempre, for the scenery also and the nice people. And dito sa Marikina, parang nandito lahat. You get a very beautiful culture, ang ganda ng palengke, ang babait ng mga tao, and ang sarap ng pagkain. Yeah. I agree. Diba? So feeling ko, nagkamali tayo na ang inalat lang natin ay kalahating araw. Dapat, 2 days. No. 4 days. Yes. 3 nights. Feeling ko po, tita, kahit nandito kami ng 3 araw, wala kaming kakaining uulitin namin. Hindi nyo matatapos yung dapat puntahan. Yes. Di ba po? And Siniksik natin. Siniksik natin eh. Kasi normally, 1 day lang po talaga kami na maikot natin lahat ng magagandang ikutan. Diba? At masasarap kainin. And syempre, yung mga sapatos na pagkagaganda. Like diba? Yeah. At antibay at napaka-affordable. Ayan. So, actually, nagpatakbo ako ng fried chicken sa pangalan ng Ligayas Fried Chicken kasi one of my friends
Si Tin, Samson, hello Tin. Hindi na kita sinabihan pupunta ako dito kasi ayaw kitang, alam ko busy ka. Isa yan sa listahan niya. Yang, sabi niya, puntahan mo to chef kasi dito kami bumibili ng fried chicken. So, take out lang po kasi yon kaya nagpabili na lang kami. So, hihintayin namin dito and titikman din po namin. This is Ligaya's fried chicken. Deep fried. Deep fried. Pero feeling ko, bagay yan isasawsaw mo dun sa sauce. Sasas nila dito. Diba? We hit 2 stones at once. So, bumili ka nito, bumili ka nung sauce dito. May corkage daw. Diba? How is it? Very clean tasting. Good. Eto ako, kasi hindi mo lasang commercialized. Aha. Now, Hindi kasi siya lasang commercialized. Alam mo yung, well, syempre, in the future, pag ang food business kasi talagang lumaki, hindi naman naiiwasan na nagkakaroon ng konting changes. Pero ito yung tipong we enjoy it while it's small. They started with a, parang may resort sila. Tapos they serve Ligaya's fried chicken. Online sila, more on. Yes. food delivery. O hanggat hindi pa sila masyadong madaming branches, Yummy. kailangan tikman mo yung breast part kasi doon mo malalaman kung It's flavorful, umabot doon. magaling ang pagkakaprito ng chicken. O, ikaw na titikim. Hindi naman dry. Tsaka actually, masarap din yung sweet and sour sauce nila. Hindi, masarap yung sweet and sour sauce dito. Actually, mas masarap yun dito. Ang original plan kasi, ite-take out to, tapos kakainin sa binyan. Kaso lang, di ba, nag-take out ka nito, di ba? Iba na din eh. Kasi iba siya pag when you eat it na freshly fried. O hindi pa tapos magde-dessert pa tayo somewhere. Ganun pa? Lakad mo ka? Ha? Is that Syrian? Pwede tayo mag-dessert somewhere mamaya. Okay, na. Maglakad muna tayo ulit. Mag-jogging tayo. Tapos sa Rustic Mornings, masarap yung kanilang French toast. Sana doon na tayo nag-breakfast. Pwede din naman merienda Number 20. tayo dun mamaya. Ano ba? Ano pala to? Overnight. Saan tayo magcha-check-in? Saan ka nag-check-in pala pag bumibisita ka dito? Uwian. Diba malapit nga lang sa binili? Alam mo, eto lang ha. Di ba yung mga seniors, yung nanay po niya, tsaka tita niya, mahilig sila kumain sa labas. Yung mga bang hindi kayo napakain dito, ang sarap-sarap ng pagkain dito. Eh malayo eh. Sa Pampanga ka Sabi ko lang malapit ngayon malayo. Dapat lang talagang hiniwalayan mo. Yeah. Diba kakasabi nga lang dun sa... You deserve better. Diba? You deserve better. Yung puto nga, hindi kayo ilang flavor ang pinakain sa inyo. Isa nga lang yung rocha. Eh nakita mo may ube, May colored may wine. plain. May Yung brown color, sugar. Brown. Diba? Hindi ka man lang nadala dito. Hindi. Kasi nga, minsan lang pumunta. Eh yung minsan na yon dapat yon. O, Hindi ngayon nga kami, special. first time lang namin Oh. tumapak ng Marikina. Pinatigim sa atin lahat. Lahat. Langit at lupa. Diba? Pinatigim sa'yo, impyerno. Pinaghihigilan niyo akong dalawa. Pero kasi may kasalanan ka din eh. Dapat nag-demand ka na pinakain ka nitong fried chicken, lumpia, Hindi siguro ako demanding. dinala ka sa sapatusan. Uy, baka naman umiyak pa man. Ba't mo na ako iiyak? Naka-move on na Oo, siya. matagal na Naka-move yun. on na. O siya, sige, kain pa. O, chicken. Hindi may dessert pa, di ba? Ayan, so, ito. Yeah, we're gonna enjoy our lunch. Pero pag hindi mo basta-basta, pakita mo hindi ka basta-bastang babaeng ano. Pero, may pag-asa pa siyang pumayar. Ay kung hindi siya matakaw.
magde-dessert tayo. Okay. So for our dessert, dito tayo sa Rustic Morning. Naka 5,000 calories na tayo today, ha? Baka more than. Saan tayo sa aircon? Dito tayo sa aircon. Ang ganda naman dito. Yeah, ang ganda ng Diba? landscape. Ayan, so magde-dessert kami dito. Ay, eto. Pwede bang itong berry cream cheese and bacon stuffed French toast pero walang bacon? Iside na lang. On the side na lang yung bacon. Ikaw? Ako na lang yung French toast tower with grilled cheese. Ano? Ikaw? Frozen brazo. Ang sarap talaga ng butter. Gusto ko na dito kasi tunay na butter ang ginagamit nila. Kim Cook, isang ano pa lang ng dila ko, alam ko na kung tunay na butter. Parang sa kaibigan lang. Alam mo kung tunay. Alam ko kung tunay o hindi. Like us. Ikaw nga alam kung hindi ka tunay, pinagtsatsagaan lang kita. Grabe siya. Ito na ako mukha ka ng French toast. Ang sarap. So good. Yung bread, kayo din na nagbe-bake ng bread. Di ba? O sila nagbe-bake ng bread. Sana all. Ang sarap. Try natin without the syrup. Masarap na kahit walang syrup. Masarap. Siya, gusto niya may syrup. Masarap na ako with bacon eh. Sabi sa'yo sa kanya yun eh. In fairness, kasi ang pagkain talaga sumasarap kapag tunay. Parang samahan lang. Parang pagmamahal lang. So ikaw, napakain ka na niya dito. Ayan na. Bungkala na. Kasi ako. Bungkala na. Dito na sa bagong branch. Ito dati. Sa kabilang side. Ano in-order nyo? Nakalimutan. Parang breakfast yun eh. Pagsukula. Tapa. Nag-order kayo ng dessert. Ito tayo. Matanda ako eh. Baka kinulang ka sa dessert. Nagkulang sa tamis. Patikim nga nitong frozen braso mo. Quite nice. Ay! Ay, sorry. Wala pang 5 seconds. Kayo ba naniniwala kayo doon? Yung pag nahulog yung pagkain ng wala pang 5 seconds. Basta hindi sa puti ka nahulog. Go. Ikaw nga. Nahulog na naman ikaw. Alam ko na yung kasunod. Nahulog ka na sa putikan at lahat. Pinulog pa na. Ito, nakita mo. Nakikishare pa din kami ng same table with you. Ayan. So, when you're in Marikina or nearby, diba, pwede ka dito mag-breakfast, Drop by. merienda, dessert, diba, dinner. Pwede ba dinner in here? Ay, ewan ko. Bahala na sila. I-google niyo. Diba? Kasi minsan talaga ako, pag gumagawa kami ng itinerary sa mga travel vlogs, May nadadagdag. Oo, sinisira ko talaga siya purposely. Diba? Kasi what I've learned habang tumatanda ako, hindi pwede talagang sinusunod mo lang yung plano. May mga biglaan tayo. Kailangan spontaneous ka din. Yeah, spontaneous. Kaya pagkatapos nito, Kasi ito, Teresa, uubusin mo pa ito. yan ang in-order nila. Yan din ang in-order niya ngayon. Hindi ko na matanda. Kayo, anong unang kinain nyo together? Anong unang kinain nyo together ni Adam? Yung favorite ko na kinain natin. Ano? Halush. Ano yun? Ano yung halush? Ano yun? Sa prawn. Yung sa prawn. Yung ba yung meat? Ganon ang ano? Parang pasta na dumpling na pero goat cheese. Tapos may mga tidbits na bacon. Okay. Halush. Gawa ka nun. Gawin mo yan. Google natin ingredients. O, sige na. Baka kung ano pa mapag-usapan namin dito tungkol sa mga kinakain namin. We're going to see you sa ating next na pupuntahan kung meron pa. Marami
Pwede pa. Tingnan natin. Ayaw mo na kami kasama. Magagabi na eh. Diba? Bye! Bye! Yan! So, thank you so much for joining us ang ating food trip at ang pag-iikot dito sa Marikina City. Tita Irma, maraming salamat ulit! Enjoy din naman ako. Yes, at ipinatikim nyo sa amin, dinala nyo po kami sa lahat na masasarap na kainan. Hindi pa pala lahat dahil marami pa tayong Hindi dapat pang subukan napupunta. next Yes. time. Thank you, Tita Irma. Thank you too. Thank you to the Tourism Office, to the LGU of Marikina City, at sa lahat po ng Mariqueños na napakabubuti at napakasasaya. Diba? Kaya ang sarap balik-balikan itong city na to. Diba? So till our next food travel, we'll see you again soon.